So kayo ba ay ang sinasabi kasi tinanggal o napilitang nag-resign or talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from Executive Secretary, meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. At prior to my appointment as Presidential Chief of Staff, ay napirmahan yung Administrative Order number 1. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan ay nandyan yan, naka-record yan. Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na yung direksyon tinatahak nila eh. Dahil nakialam na nga, yung lagi kong sinasabi na gustong maging Pangulo, wala namang mandato kahit iisang boto. Ayoko yun. At sino yan? Iisa lang ang Pangulo. Marami doon. Madami doon. Hastang Pangulo, walang mandato. Hindi pa pwede yun. Kinakailangan yung Pangulo mag-assert. Binuto ka eh. 31 milyong Pilipino bumoto sa iyo. Essentially, he was given a clean sheet. So ayan po mga kababayan, no, si Atty. Vic Rodriguez na sinasagot ng mga tanong ng media ng anchor ng TV5 at sabi niya ay nag-resign po siya, hindi po siya tinanggal bago siya mismo nag-resign. Although meron pong executive order na gagawin siyang Presidential Chief of Staff pero tinanggihan niya po ito kasi ayaw na po niya dahil hindi niya po masikmura na yung environment doon sa Malacanang kasi marami daw nakikialam, no? May mga umaastang pangulo daw doon mga kababayan na hindi naman or wala namang mandato, hindi naman binuto ng mga tao kaya talagang resign na po siya mga kababayan. So yun po yung mga hindi natin alam mga kababayan, no, na may mga ganun palang nangyayari doon sa loob ng Malacanang. May mga umastang pangulo pala, no. So ibig sabihin ay itong si President Marcos ay hindi siya lang yung pangulo or hindi lang siya yung nag-desisyon kasi sabi ni Atty. Vic meron palang nakikialam maraming umastang pangulo daw na wala namang mandato. So panoorin natin mga kababayan yung iba pang mga interview, no, dito po kay Atty. Vic Rodriguez dito po sa programang Aplikante ng 1PH or TV5 mga kababayan. Nag-a-appoint during that time. Masasabi mo ba at mo ba sa mata ang bawat sino magtatanong sa iyo na wala kang natanggap na pera para kapalit ng isang posisyon sa PBBM administration? Lahat kayo, kaya kong kayong tingnan sa mata. Lahat kayo. Hanggang ngayon, kung totoo yan, ni isang kaluluwa, walang humarap at nagsabing, hiningan mo ko na wag na yung tumanggap, malabo yun hindi na totoo yun Yung hiningan mo na lang, na hindi nakapagbigay dahil walang pera, pero gusto lang maglingkod sa gobyerno, yun lang Wala silang mailabas dahil wala. Lahat ito'y paninira. Pati yung sa issue ng asukal, ako nagpahuli ng bandang huli, akin to yung shipment. Ako nagpahuli ng asukal. At napatunayan ko na higit na maraming asukal na ini-smuggle at nakatago sa mga bodega kesa doon sa 300,000 metric tons na linalaman ng sugar order, correct me if it's 3 or 4, 3, ng sugar order number 3. Higit na marami yung landed at yung ini-smuggle. Top of the matter, yung barko na nag-unload sa Subic, pinatali ko yun yung term. Ibig sabihin, hulihin mo rin yung barko. Bakit ko ginawa yun? Mas mahal yung barko sa laman ng mga kargamentong smuggled na sugar. And I want it to serve as a notice to the whole shipper around the world, huwag kang magpapagamit ng smuggling dyan. Pati barko mo huhulihin, lugi ka sa binayad sa iyo ng shipper. Ako nagpahuli nun. And I have tapped the intelligence service of the armed forces of the Philippines in locating all of these smuggled sugars and yung mga asukal na hoarded. Naka-record yan. Ako nagpahuli yan. Ayan mga kababayan, no, talagang buong tapang ang sinagot ni Atty. Vic Rodriguez nung sinabi po or tinanong ni Cheryl Cosim na tumatanggap daw or kaya bang tingnan ni Atty. Vic sa mata yung mga nagsasabing tumanggap daw siya ng pera kapalit ng posisyon doon sa gobyerno, no, ni Marcos. Kaya sabi na Atty. Vic, kahit kayo, lahat kayo pwede kong or kaya kong tingnan sa mata kasi wala naman pong ganun na nangyari. Hindi siya tumanggap or hindi siya nanghingi ng pera kapalit ng posisyon sa gobyerno. Pati rin po yung smuggling na or smuggled na asukal. Ayun, so kasi meron pong mga balita dati na sa kanya daw, kay Atty. Vic daw yun. Bagos ngayon ay si Atty. Vic pala ang nagpahuli doon mga kababayan, no, nung
smuggled na mga asukal doon sa Subic. Pati yung barko ay tinali para sure na mapanagot yung mga nagpuslit ng mga asukal, mga kababayan. So ngayon lang po natin nalalaman to. Si Attorney Vic pala ang nagpahuli noon, mga kababayan. Pag blanco yan, it entails an exercise of discretion. You do not delegate something that has been delegated already to you by the Constitution. Tanging mga babatas ang pwede magpasa ng budget, hindi ang technical working staff. Bawal yun. Sir, dun sa campaign kick-off po sa Pilipino, I'm trying to figure out kung sino pinatatama niyo dito eh. But maybe you can enlighten me. Ang sabi po ninyo, kahit ako pinabili ng suka, may diploma ako at nakapagtapos ng kolehiyo. May certificate ako. Ang suka ang kalaban ng peking ginto. The references, katawa. I like who you're referring to. Kasi you do not refer to college degree, certificates, and gold. Wala. You do not start your campaign by resorting to negative campaigning. Pagka-proclamation rally, di ba, dapat hayaan mo yung kandidato mo makipag-usap sa tao, sabihin, bakit ka dapat ikonsidera? Anong strength mo? Anong pwede mong ialay sa sambayan ng Pilipino? Ako nagulat, biglang binira. So ako naman, na-recall ko lang din yung aking happy childhood. Ilang beses talaga ako inutusan ng nanay Lahat ko. naman yata tayo na sa bumili ng suka. Alam mo ba't ako nag-i-enjoy noon? Kasi yung sukli, hindi ka nagpaalam. Pero pwede kang bumili ng chewing gum, ng popsicle, ng konting, kung ano man, yung chichirya ba, papayagan ka ng nanay mo. Huwag ka lang mangungupit. Deklara ka lang. Bumili ako ng ganito. Okay. Alam naman ng nanay yan eh. Alam naman ng nanay. Pero importante, sumunod ka. Bumili ka ng suka. Walang masama doon. Yung pinatatamaan natin, sinasagot lang natin sila. Dahil yung mga kasama ko ngayon sa pagtakbong ito, mga abogado ito eh. Siguro marapat lang na i-correct natin para hindi naman tayo lahat ay nagagaslight. Ito yung malinaw na pag-gaslight at distract sa istorya. Ang storya ngayon, ang eleksyon ito, we have to understand what is at stake for this country, this midterm election. Ang usaping ito, it's a referendum. Tayo ba'y masaya dito sa unang 3 taon ng Marcos administration? Mas mababa ba ang presyo ng bilihin ngayon? Mas mababa ba ang level ng korupsyon? Mas talamak ba o mas kakaunti ang droga? Kung sang-ayon kayo na mas mura ang bilihin, walang problema, di wag nyo kaming tingnan. Pero kung sa tingin ninyong mahirap na ang buhay, mag-isip-isip tayo. Ito, chance natin na baguhin yung sistema somehow. Sige, go Let me ahead. just be a little bit naughtier lang in my question there. Basta't kaya ko sagutin, ha? Kasi with the reference to diplomas and colegio at certificate at ginto, I'm wondering, and I'm sure a lot of people are wondering, were you referring directly to the president? So, kasi siya yung nagsabi na mga pinabili lang daw ng No, suka. I'm talking about his past. I'm talking about the scandals that Diretsuhin mo na kasi, Di ba? may diploma. May question No, dapat may diploma. nagsasalita ako para sa aking sarili. Ako may diploma, Eda. Graduate ako ng college. Kaya ko ipakita diploma ko. Graduate ako ng law school. At ako isang ganap na abogado. Meron akong certificate galing sa Korte Suprema. Ngayon, kung gusto nilang sagutin yun, di sagutin nila. Sinasagot ko lang naman yung kanilang negative campaigning, tinutuwid lang natin. Na, basta ako may diploma. Kumpiyansa ako sa diploma ko, hindi ito gawang rekto. Okay, ididikit ko lamang kasi yung negative, you were saying negative campaigning during the last presidential elections. Ang strategy nyo ni PBBM, walang patol-patol sa negative, Agree. negative campaigning, di ba? Wala kami narinig na Agree. birada nyo. Anong reaksyon mo ngayon na naririnig mo si Pangulong Bongbong Marcos na bumibira na? Well, bilang tao, naaawa ako Tingin sa mo kanya. siya yun? Or Ako naawa ako sa kanya. Meron siyang advisor. Naawa ako He was sa actually totoo lang, reading bilang the tao. speech. at He was kaibigan. reading the speech. Di ba, consider mo siyang dating kaibigan? So, Bilang tao na lang. Okay, bilang kahit tao, tayo how do you magkatunggali, feel? dapat yung humanity natin nandyan pa rin. how do you feel now na totally different now? Well, Nakikita mo nang bumibira. Bilang kandidato, natutuwa ako. Dahil ayaw ng tao yung negative campaigning. Sinimulan niya, di mabuti. Bilang isang Kristiyano, maawa ka rin. Dahil nakita mo, binabasa eh. Binabasa, mali. Pero kahit na mali yung binabasa pa rin.
Hindi naman tayo nagsisiya doon sa misery of other or misfortune ng ibang tao. Hindi ko ugali yun. Kaya lang, magandang nagkakaganyan. Di sagutin natin, sinasagot lang naman natin. Kasi pag hindi ka sumagot, isipin ng tao, lahat ng binibintang sa'yo, totoo. Totoo. O di tutuwid lang natin. So yun po mga kababayan, no, napanood po natin at napakinggan si Atty. Vic Rodriguez na sinagot lahat ng mga tanong ng media nitong anchor ng TV5, no, dito sa kanilang programang Aplikante. Ayan, so isa sa mga priority ni Atty. Vic Rodriguez mga kababayan nitong war on corruption, no, dito sa ating gobyerno, na kung saan ipababain niya yung threshold, no, ng amount na 50 million, gagawin niyang 1 million na lang, no. Kung magnakaw ka ng 1 million, pwede ka ng or subject, pwede ka ng mano sa plunder case. Kasi sa ngayon kasi yung batas natin 50 million at least yung nanakawin mo bago ka makasuhan ng plunder. Pero pagdating ni Atty. Vic sa Senado ay kanyang amindahan at gagawin niyang 1 million mga kababayan, yung minimum requirement, no, na amount na mga ninakaw ng mga tiwali sa gobyerno ay pwede na silang kasuhan ng plunder. At saka isusunod niya yung death penalty mga kababayan para sa mga kurakot, para wala na, matakot na yung mga tao sa gobyerno na magnakaw. Kaya isusulong niya yung death penalty mga kababayan. Pati rin po yung issue niya sa Malacanang dati sa pagiging executive secretary niya, yung tanong ng media bakit siya nag-resign o ganyan, or umalis, tinanggal ba siya or nag-resign siya. Kaya yun, sinagot po lahat yun ni Atty. Vic Rodriguez mga kababayan. So ano bang opinion nyo mga kababayan? Please comment down below dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag nyo kalimutan sa Atty. Vic Rodriguez, number 56 po mga kababayan, at syempre ang buong PDP slate, no. Huwag niyo pong kalimutan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.